Mga kababayan, isipin nyo ito. May isang tao na sugatan, halos hindi makalakad, pero biglang may lumapit at tinapakan mismo ang sugat niya. Imbes na masaktan, biglang gumaling at higit pa, biglang nagbago ang ugali. Mula sa pagiging agresibo, naging parang ibang tao. Ang tanong, anong nangyari? Milagro ba ito, o isang kakaibang paraan ng pagpapalayas ng masamang espiritu? Ako si Ka Elias, at ngayong gabi samahan niyo ako sa isang kwentong puno ng misteryo, takot, at kaunting aral tungkol sa paniniwala ng ating mga ninuno at sa kakaibang galing ng mga albularyo sa ating bayan. Sa isang maliit na baryo sa Batangas, may isang lalaking kilala sa kanilang lugar. Ang pangalan niya ay Nardo. Masipag, mabait, at kilala bilang matulungin sa kapitbahay. Pero isang araw, biglang nag-iba ang lahat. Nagsimula ito sa simpleng sugat. Nabasag daw ang bote habang siya ay nagtatrabaho sa kanilang bukid. Ang basag na bote, tumama sa kanyang binti at malalim ang naging hiwa. Noong una, parang normal na sugat lang, nilinis at tinalian ng kanyang asawa. Pero kinabukasan, hindi lang sugat ang problema. Nagising si Nardo na parang iba ang pagkatao. Umiiyak, biglang tatawa, at minsan parang nagsasalita ng hindi naintindihan. Ang pinakamalupit, ayaw niyang lapitan ng kahit sino. Kahit ang kanyang mga anak, pinapalayas niya. Nakita ito ng mga kapitbahay at mabilis na kumalat ang usap-usapan. Sabi ng ilan, baka raw na-infect lang ang sugat at nagkalagnat. Pero sabi ng mas matatanda, iba raw iyon. Baka raw sinapian si Nardo ng masamang espiritu. Ang asawa niya, si Aling Rosa, hindi na alam ang gagawin. Halos 3 gabi na siyang hindi nakakatulog, bantay sa kanyang asawa na biglang nagwawala sa 10 oras ng gabi. Hanggang isang gabi may kumatok sa kanilang bahay. Pagbukas ni Aling Rosa ng pinto, nandoon ang isang matandang lalaki, nakasuot ng lumang barong, may dalang baston, at may amoy ng mga dahon at langis. Huwag kang matakot Rosa, ako si Mang Delfin, sabi ng matanda. May nakarating sa akin tungkol sa kalagayan ng asawa mo. Parang may biglang pag-asa si Rosa. Mang Delfin, albularyo po ba kayo? Kailangan namin ng tulong. Tumango si Mang Delfin. Huwag kang mag-alala. Hindi lahat ng sugat ay sugat sa laman. May sugat din na sugat sa kaluluwa. Dinala siya ni Rosa sa loob. At doon nakita ni Mang Delfin si Nardo. Nakagapos sa poste, nanginginig, pawisan, at pagminsan ay nakatingin na parang hindi siya si Nardo. Anong ginagawa ninyo dito? Umalis kayo. Hindi niyo ako kayang labanan. Sigaw ni Nardo, pero parang iba ang boses, malalim, galit, hindi natural. Huminga ng malalim si Mang Delfin. Ito nga. Hindi ito simpleng sugat. Lumapit siya, pero biglang tumawa si Nardo. Sakit ng sugat. Hindi iyon ang problema. Hindi ninyo ako kayang paalisin. Sabi ng kakaibang boses mula sa bibig ni Nardo. Tahimik na nagdasal si Mang Delfin. Kumuha siya ng maliit na bote mula sa kanyang supot, binuhusan ang kamay niya ng langis, at sabay tinignan ang sugat ni Nardo. Rosa, ano man ang makita mo, huwag kang sisigaw, sabi ni Mang Delfin. Itinaas niya ang kanyang paa at biglang tinapakan ang mismong sugat ni Nardo. Sigaw si Nardo ng ubod lakas, pero hindi dahil sa sakit. Para bang may lumabas na hangin mula sa kanyang katawan, malamig at mabigat. Pagkabagsak ni Nardo, tumahimik ang paligid. Nakatulog siya ng mahimbing, parang walang nangyari. Kinabukasan, nang magising si Nardo, iba na ang kanyang kilos. Hindi na siya nagwawala. Hindi na rin siya nagsasalita ng kakaiba. Pero higit sa lahat, naging mas tahimik at mapagpasensya. Ang dating mabilis magalit, ngayon halos hindi na nagsasalita ng masama. Ang tanong ng lahat, anong ginawa ni Mang Delfin? Bakit tinapakan ng sugat? At paano biglang nagbago ang ugali ni Nardo? Yan ang simula ng misteryo. Mga kababayan, bago tayo tumuloy sa mas malalim na bahagi ng kwento, huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel na Ka Elias, Alamat, Misteryo, at Paniniwala. At i-save itong video para mapanood ulit kung gusto ninyong balikan ang buong kwento. Pagkalipas ng ilang araw, kumalat ang balita sa buong baryo. Ang sugatan na si Nardo, na dati ay nagwawala at halos walang makalapit, biglang nagbago matapos tapakan ang kanyang sugat. Marami ang hindi makapaniwala. Sabi ng isang kapitbahay, imposible yon. Hindi nakakagamot ang pagtapak sa sugat. Lalo lang dapat lumala. Pero sabi naman ng iba, baka daw totoo ang kwento na kaya ni Mang Delfin magpalayas ng espiritu gamit ang mga bagay na hindi natin akalain. Nagpunta ang ilan sa bahay ni Nardo para makita mismo.
At doon nila nakita na nakakalakad na si Nardo. May pilat pa rin ang sugat pero mabilis ang paggaling. At higit sa lahat, hindi na siya nagwawala. Pero isang gabi, nag-usap si Aling Rosa at Mang Delfin sa may kusina. Mang Delfin, paano ninyo nagawa yon? Bakit kailangang tapakan ang sugat ng asawa ko? Sabi ni Rosa habang nangingilid ang luha. Tahimik lang muna ang matanda. Tumingin siya sa bintana na parang may inaalala. Rosa, hindi lahat ng tao nakikita kung ano ang tunay na sugat. Ang sugat sa binti ng asawa mo ay pintuan lang. Doon kumapit ang espiritu. Kapag doon ako dumaan, doon ko rin siya mailalabas. Nanlamig si Rosa. So totoo po, sinapian si Nardo. Tumango si Mang Delfin. At hindi basta simpleng espiritu lang. Ang nakapisan sa kanya ay isang ligaw na kaluluwa na matagal nang gumagala dito sa baryo. Isa siyang sundalo noong panahon ng gyera. Sugatan siya, iniwan, at hindi nakahanap ng kapayapaan. Kaya kapag nakakakita siya ng sugatang tao, sinusubukan niyang pumasok at maghari sa katawan ng iba. Kinilabutan si Rosa. Kaya pala ganun ang ugali ni Nardo. Iyak at tawa, parang walang direksyon. Nagpatuloy si Mang Delfin. Ang mga ganitong espiritu, hindi kaya ng gamot o ng ordinaryong dasal lang. Kailangan mong iparamdam sa kanila na hindi na sila nabubuhay, na wala na silang kapangyarihan. Kaya ko tinapakan ng sugat. Pinilit kong paalisin siya doon kung saan siya kumapit. Habang nag-uusap sila, biglang may kumatok sa pinto. Isa na namang kapitbahay, si Aling Marta, ang dumating. Mang Delfin, pwede ba kayong tumulong? Ang anak ko naman po, gabi-gabi sumisigaw, parang nakakita ng kung ano. Hindi na rin makatulog. Nagkatinginan si Rosa at Mang Delfin. Hindi ito simpleng chismis lang. Parang may pattern. Sumama si Mang Delfin kay Aling Marta. Pagdating nila sa bahay, nakita nila ang batang nakaupo sa sulok. Pawisan, nanginginig at paulit-ulit sinasabi, ayoko, ayoko, huwag ninyong tapakan ang sugat. Nabigla si Mang Delfin. Paano malalaman ng batang ito ang ginawa niya kay Nardo kung hindi naman siya nandoon? Lumapit si Mang Delfin at muling nagdasal. Ang bata, tumingin diretsyo sa kanya at biglang nagsalita ng malalim na tinig. Akala mo nagtagumpay ka? Hindi mo ako kayang itaboy. Napaatras si Rosa sa takot. Ito na nga ba ang parehong espiritu? Muling kinuha ni Mang Delfin ang kanyang langis. Ngunit sa pagkakataong ito may kakaiba. Ang sugat ng bata ay nasa kamay. Isang gasgas lang pero doon kumapit ang espiritu. Inilapat ni Mang Delfin ang langis at muli tinapakan niya mismo ang kamay ng bata. Muling sumigaw ito pero maya-maya ay nawala ng malay. Pagising ng bata, parang walang nangyari. Ang buong baryo ay nagulat sa mga pangyayaring iyon. Maraming tao ang naniwala kay Mang Delfin, pero may ilan pa rin na nagduda. Sabi ng isang matanda, baka daw galing lang iyon sa takot at paniniwala ng mga tao. Psychosomatic lang. Pero sabi ng karamihan, hindi maipapaliwanag ang ganon. Sa mga sumunod na araw, mas maraming lumapit kay Mang Delfin. At halos lahat ng may kakaibang karamdaman, sugat man o hindi, ay humihingi ng tulong. Ang sikreto niya, simple lang, ang paglapit, dasal, langis, at ang hindi makakalimutang pagtapak sa sugat. Pero sa bawat pagpapalayas niya, may kapalit. Lumalakas ang espiritong ito. Hindi siya tuluyang nawawala. Parang lumilipat lang. At darating ang panahon na babalik siya, mas malakas, mas galit. Mga kababayan, dito na nagsisimula ang mas malalim na misteryo. Ano nga ba ang hangganan ng kapangyarihan ni Mang Delfin? Hanggang saan ang kaya niyang gawin laban sa espiritong ligaw na ayaw magpahinga? Pagkatapos ng ikalawang insidente, mas lalong lumakas ang bulungan sa baryo. Hindi na lang simpleng chismis, kundi usap-usapan na parang may espiritong naglilibot at kumakapit sa mga taong sugatan. Kada gabi, may mga batang natatakot matulog. Ang ilan, nagkukwento na may naririnig silang mga yabag sa bakuran, parang sundalong nakabota na naglalakad. Ang iba naman, nakakita raw ng lalaking duguan, nakasuot ng luma at kupas na uniforme ng sundalo. Isang gabi, nagtipon-tipon ang mga matatanda sa harap ng tindahan ni Kapitana Lusing. Hindi na nila matiis ang kaba at takot. Kailangan na natin ng desisyon, baka lumala pa ito, sabi ni Kapitana. Hindi na normal ang nangyayari. Tumayo ang isang matanda. Kung tutuusin, wala namang masama kay Mang Delfin. Nakatulong siya sa pamilya ni Nardo at kay Aling Marta. Pero ang tanong, hanggang kailan? Baka pati tayong lahat madamay. Tahimik ang lahat.
Hanggang sa may isang binata ang biglang sumabat. Ako mismo nakita ko, sabi niya. Habang binabantayan ko ang kambing namin kagabi, may dumaan na anino. Malaki, matangkad at may sugat sa binti. Parang siya yung sundalong sinasabi ni Mang Delphin. Nagkatinginan ang lahat. Totoo nga, kaya na isang espiritu lang ang bumabalik-balik. Samantala, sa bahay ni Nardo, nagsisimula ng maramdaman ni Rosa ang pagbabago. Mabait na at mas tahimik ang asawa niya, pero parang may malalim na lungkot sa mga mata nito. Minsan, napapansin niyang nakatitig si Nardo sa sugat sa kanyang binti na parang may naalala, o kaya parang may naririnig siyang tinig na hindi nila marinig. Isang gabi, bigla siyang nagising. Nakatayo si Nardo sa may pintuan ng kanilang bahay. Nakatingin sa malayo, nakapikit ang mata, pero parang may kausap. Sino ka? Bakit hindi ka matahimik? Tanong ni Nardo na parang wala sa sarili. Kinabahan si Rosa at agad na sinigawan ng asawa. Nardo, gising. Pero hindi siya kumikilos. Para bang hindi siya si Nardo, kundi ibang nilalang ang kinakausap niya. Kinabukasan, agad niyang pinatawag si Mang Delphin. Pagdating ng albularyo, agad niyang napansin ang kakaibang enerhiya sa bahay. Masyadong malamig kahit mainit ang panahon. May nararamdaman akong hindi nawala, sabi ni Mang Delphin. Hindi ko tuluyang napaalis ang espiritu. Lumipat lang siya, pero malakas ang kapit kay Nardo. Biglang nagsalita si Rosa. Kung ganun, Mang Delphin, delikado pa rin ang asawa ko. Sagot ni Mang Delphin. Pero hindi lang si Nardo ang target. Kung hindi natin siya mapapahinga, lilipat siya at lilipat sa iba, lalo na sa mga may sugat. Sa puntong iyon, nagpasya si Mang Delphin na magsagawa ng mas matinding ritual. Hindi na sapat ang simpleng dasal at pagtapak. Kinailangan niyang ipatawag ang ilan sa matatandang taga-baryo para tumulong. Gabi ng ritual, nagtipon sila sa harap ng bahay ni Nardo. May bilog ng asin sa paligid, kandila sa bawat sulok, at mga dahon ng albularyo na nakalagay sa gitna. Si Nardo ay nasa loob ng bilog, nakaupo at nakapikit. Habang nagdadasal si Mang Delphin, unti-unting lumakas ang hangin. Ang mga kandila sabay-sabay na namatay. At mula sa bibig ni Nardo, lumabas ang isang tinig. Hindi ninyo ako mapapalayas. Ang sugat ay akin. Dugo ko ang dumadaloy sa kanya. Nagulat ang lahat. Lalo na si Rosa, na halos hindi na makapagsalita sa takot. Hindi sumuko si Mang Delphin. Sa halip, inilabas niya ang kanyang langis at itinapon ito sa sugat ni Nardo. Pagkatapos, tumayo siya at muling tinapakan ang sugat. Ngunit hindi gaya ng dati, mas malakas ang naging reaksyon. Si Nardo, sumisigaw, umuungol at parang nagkakandaliad ang katawan. Sa labas ng bahay, naririnig ng mga kapitbahay ang mga yabag ng maraming sundalo, kahit wala namang tao. Hanggang sa biglang may kumalabog sa bubong. Sunod-sunod na malalakas na tunog na parang may nagmamartsa. Tumigil si Mang Delphin at itinuro ang bubong. Diyan siya. Diyan siya tumatakas. Inulit niya ang dasal, at sa pangatlong pagkakataon, muling tinapakan ang sugat. Sa pagkakataong iyon, hindi na sumigaw si Nardo. Sa halip, bumagsak siya at halos mawalan ng malay. Pagmulat ng kanyang mata, huminga siya ng malalim. Wala na siya. Wala na ang espiritu. Pero nagbabala si Mang Delphin sa lahat. Huwag kayong kampante. Hindi ibig sabihin na wala na siya, hindi na siya babalik. Hanggat hindi napapahinga ang kanyang kaluluwa, lagi siyang maghahanap ng sugatang katawan. Napalunok ang lahat ng nakarinig. Sa isip nila, paano kung sila naman ang susunod? At doon nagsimula ang mas matinding takot sa baryo. Hindi na lang ito kwento tungkol kay Nardo. Kwento na ito ng lahat. Pagkatapos ng ritual kay Nardo, akala ng lahat ay tapos na ang gulo. Pero hindi pa pala. Sa mga sumunod na linggo, isa-isang nagkakasakit at nagkakasugat ang mga tao sa baryo. May bata na natapilok, may magsasaka na tinik sa paa, may dalagang napaso habang nagluluto. Sa una, parang normal lang, pero sa bawat sugat, may kasabay na kakaibang pagbabago. Yung bata, biglang naging marahas, kahit sa sariling ina. Yung magsasaka, ayaw nang lumabas ng bahay, laging galit at nagmumura. Yung dalaga, biglang nagsasalita ng lengguwaheng hindi naman niya alam. Nagsimula na ang takot. Ang dating tahimik na baryo, puno ng iyak at sigawan tuwing gabi. Muli, pinatawag si Mang Delphin. At sa pagkakataong ito, hindi na isa o dalawa ang kailangan niyang tulungan. Buong baryo na. Nagtipon ang lahat sa plaza. Doon dinala ang mga taong may sugat at kakaibang ugali.
Nakahiga ang ilan, nakatali ang iba, at may ilan pang halos nakikipag-away kahit sa sariling pamilya. Mang Delphin, ano na po ang gagawin natin? Tanong ng kapitana. Hindi na namin kaya. Hindi na kami makatulog. Huminga ng malalim si Mang Delphin. Hindi ako makakalaban ng mag-isa. Kailangan natin magkaisa bilang baryo. Lahat ng may sugat, dito ilagay. At lahat ng walang sugat, magdasal at magbantay. Isa-isang nilapitan ni Mang Delphin ang mga pasyente. Muli niyang ginamit ang langis at sa bawat sugat, kanyang tinatapakan. Pero kakaiba ang laban ngayong gabi. Sa bawat tapak niya, hindi lang isa kundi maraming tinig ang lumalabas mula sa bibig ng mga sinasapian. Parang isang batalyon ng mga sundalo ang sabay-sabay na sumisigaw. Hindi niyo kami mapapahinga. Hindi niyo kami mapapalayas. Nanginginig ang buong baryo. Kahit ang matatapang na lalaki na paatras sa kaba. Pero hindi tumigil si Mang Delphin. Lalong lumakas ang kanyang dasal at paulit-ulit niyang tinatapakan ang sugat ng bawat isa. Hanggang sa unti-unting humina ang mga tinig, isa-isa silang natumba at parabang nawalan ng malay. Tahimik ang lahat. Akala nila tapos na. Pero biglang may batang sumigaw mula sa gilid ng plaza. Lolo! Tignan niyo! Lahat ay napatingin. At doon nila nakita ang isang anyo sa malayo. Isang lalaking sundalo, duguan, may sugat sa binti, at nakatingin diretsyo kay Mang Delphin. Hindi siya multo na parang usok. Matibay ang anyo niya, parang buhay. Ito ang pinuno ng espiritu. Hindi na siya nakikisalita sa sugat ng iba. Siya na mismo ang nagpakita. Sino ka? Sigaw ni Mang Delphin. Ako si Kapitan Salazar, sundalo ng nakaraan. Iniwan akong sugatan sa digmaan. Wala akong puntod, walang nakiramay. Kaya bawat sugat na nakikita ko, doon ako dumadaan. Hanggat hindi niyo ako pinapapahinga, babalik at babalik ako. Nanlaki ang mata ng lahat. Hindi lang pala basta ligaw na kaluluwa, kundi isang pinunong hindi matanggap na iniwan sa kamatayan. Lumapit si Mang Delphin sa gitna ng plaza. Kung gusto mong kapayapaan, bakit ginugulo mo ang mga inosente? Sumigaw ang anino. Dahil gusto kong maramdaman ng lahat ang sakit na dinanas ko. Ang sugat ko ay sugat nilang lahat. Dito nagsimula ang pinakamatinding laban. Habang lumalapit ang espiritu, unti-unting sumasakit ang sugat ng bawat tao sa baryo. Ang ilan, dumudugo kahit matagal ng tuyo. Ang iba, parang biglang nagkakasugat kahit wala namang tama. Naramdaman ni Mang Delphin na hindi sapat ang langis at dasal. Kaya tinawag niya ang lahat ng tao. Mga kababayan, sabay-sabay tayong magdasal. Hindi lang ako ang lalaban. Kailangan nating ipakita na hindi siya nag-iisa at hindi rin tayo nag-iisa. Sabay-sabay nagdasal ang lahat. Ang plaza, umalingaw sa dasal at iyak. Ang espiritu, unti-unting nanghina. At bago siya tuluyang maglaho, tumingin siya kay Mang Delphin. Kung hindi niyo ako bibigyan ng pahinga, babalik ako. Hindi lang dito, kundi kahit saan may sugat. At biglang nawala ang anyo. Tahimik ang lahat, pero ramdam nila na hindi pa tapos ang laban. Mang Delphin, ano na ang susunod? Tanong ng kapitana. Huminga ng malalim ang matanda. Kailangan nating hanapin ang kanyang katawan at bigyan siya ng desenteng libingan. Doon lang siya matatahimik. At dito, nagsimula ang panibagong misyon ng buong baryo. Hanapin ang bangkay ng sundalong iniwan sa giyera para tuluyan siyang makatahimik. Kinabukasan matapos ang laban sa plaza, hindi pa rin mapalagay ang buong baryo. Kahit na wala ang espiritu sa harap nila, ramdam ng lahat na babalik ito kung hindi nila gagawin ang sinabi ni Mang Delphin. Nagpulong ang kapitana at ang mga matatanda. Kailangan nating hanapin ang bangkay ng sundalo. Kung totoo ang sabi ng espiritu, iyon lang ang magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit may malaking problema. Saan nila hahanapin ang katawan? Ayon kay Lolo Tasio, ang pinakamatandang lalaki sa baryo, may matagal ng kwento tungkol sa isang labanan noong panahon ng hapon. Maraming sundalo raw ang namatay malapit sa sapa sa kabilang bundok. Ang iba hindi na nailibing. Baka doon natin siya mahanap, sabi ni Lolo Tasio. Nag-organisa ng grupo. Pinangunahan ni Mang Delphin, kasama ang ilang kalalakihan, pati si Nardo na gusto ring makabawi. Bitbit nila ang mga itak pala at mga kandila. Habang umaakyat sila ng bundok, ramdam nilang may malamig na presensya na sumusunod. Pagdating nila sa sapa, naghanap sila ng mga palatandaan. Sa gilid ng ilog, may mga kalansay na nakabaon sa putik, may kalawang na mga helmet at lumang bala.
Pero kakaiba, kasi sa gitna ng mga ito, may isang kalansay na may malinaw na bali sa binti. Ito na yon, sabi ni Mang Delphin. Ito ang bangkay ni Kapitan Salazar. Habang hinuhukay nila, biglang lumakas ang hangin. Ang mga dahon ng puno, sabay-sabay na nag-ingay na parang libo-libong yabag. At muling nagpakita ang espiritu. Akala ninyo matatapos ninyo ito ng ganun lang. Hindi niyo ako basta malilibing. Nanginig ang ilan sa takot, pero hindi umatras si Mang Delphin. Kapitan Salazar, sabi niya, hindi ka namin kaaway. Biktima ka ng digmaan. Pero hindi ibig sabihin ay pahirapan mo rin ang mga inosente. Humagalpak ng tawa ang espiritu. Inosente. Wala sa digmaan ang inosente. Muling dumilim ang paligid. Isa-isang nagsigawan ang mga kasama ni Mang Delphin, hawak ang kanilang sugat na biglang sumakit at dumugo. Para bang inaatake sila ng espiritu ng sabay-sabay. Pero sa kabila ng takot, hindi tumigil si Nardo. Tumayo siya sa gitna at sumigaw. Tama na. Ako ang pinasok mo noon. Alam ko ang sakit mo. Pero kung gusto mo ng pahinga, tulungan mo kaming tulungan ka. Nagulat si Mang Delphin. Una niyang nakita na si Nardo mismo ang nakikipag-usap, hindi bilang sinasapian, kundi bilang taong nakaranas ng espiritu sa kanyang katawan. Dumilim ang anyo ng sundalo, pero unti-unti itong tumahimik. Kung ililibing ninyo ako na may dangal, baka doon ako makapahinga, sabi ng espiritu na mas mahina na ang tinig. Agad nilang tinapos ang paghuhukay. Nilinis nila ang mga buto, tinakpan ng tela, at inilagay sa isang kabaong na gawa sa kahoy na mabilis nilang ginawa gamit ang mga tabla. Bumaba sila sa baryo at sa tulong ng lahat, binigyan ng maayos na libing si Kapitan Salazar. May kandila, dasal, at respeto na parang isa pa ring sundalong may karangalan. Sa mismong sandali na mailibing siya, naramdaman ng lahat ang biglang pagaan ng hangin. Ang mga sugat ng mga tao hindi na sumasakit. Ang mga bata muling nakatulog ng mahimbing. At sa huling pagkakataon, nagpakita ang anyo ng sundalo, ngunit ngayon ay nakangiti. Salamat. At biglang naglaho. Tahimik ang lahat. Walang kahit anong takot na naiwan. Para bang natapos na ang sumpa. Si Mang Delphin, umupo sa gilid ng sementeryo, pagod na pagod. Hindi lahat ng laban ay tapos sa isang ritual lang. Minsan, kailangan din ng respeto at pag-intindi. Hindi lahat ng masamang espiritu ay masama talaga. Minsan, sugatan lang sila at naghahanap ng kapayapaan. At doon nagtapos ang matinding kabanata ng kanilang baryo. Mga kababayan, tapos na ang ating kwento tungkol kay Nardo, kay Mang Delphin, at sa ligaw na espiritu ni Kapitan Salazar. Pero ang tanong, anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Totoo ba talaga ang mga ganitong kwento, o kathang-isip lang? Unahin natin ang tanong tungkol sa sugat. Bakit nga ba sa kwento, doon kumakapit ang espiritu? Sa kultura ng Pilipino, ang sugat ay hindi lang pisikal. Madalas, iniisip natin na kapag may sugat ka, mahina ka, vulnerable ka. At sa paniniwala ng mga matatanda, kapag mahina ang katawan, mas madali kang mapasukan ng masamang espiritu o ligaw na kaluluwa. Kaya ang bawat hiwa, paso, o galos nagiging parang bukas na pinto para sa kanila. Pangalawa, ang pagtapak sa sugat. Kung tutuusin, hindi natin maisip na paraan ng gamutan iyon. Masakit, delikado, at parang nakakadagdag pa sa pinsala. Pero para sa mga albularyo tulad ni Mang Delphin, ang sugat mismo ang daanan ng espiritu. Kaya kung doon sila dumaan papasok, doon din sila pinalalabas. Ang pagtapak, ang pagdiin, ay simbolo ng pagsasara ng pinto. Pangatlo, ang espiritu ni Kapitan Salazar. Bakit siya hindi matahimik? Ang mga kwento ng mga ligaw na kaluluwa ay karaniwan sa ating mga bayan. Lalo na sa mga namatay sa digmaan, aksidente, o trahedya. Kapag walang nakiramay, walang nagdasal, o walang nagbigay ng respeto, madalas naniniwala ang ating mga ninuno na mananatili silang ligaw. At sa galit o lungkot, naghahanap sila ng paraan para mapansin. Pero higit sa lahat, mga kababayan, ang kwento ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na aral. Hindi lahat ng sugat ay nakikita. May sugat na nasa kaluluwa, sugat ng nakaraan, sugat ng kasaysayan. Kung hindi natin ito haharapin, paulit-ulit itong magpaparamdam. Kaya mahalaga ang respeto, pag-alala, at pag-intindi, hindi lang sa ating mga ninuno kundi pati sa bawat isa. Kaya kung isipin nyo, hindi lang ito kwento ng kababalaghan. Isa rin itong paalala na kahit anong sugat, pisikal man o emosyonal, ay kailangan ng paghilom. At minsan, ang paghilom ay hindi lang mula sa gamot, kundi mula rin sa pagdamay at pagkilala. At dito na natin tatapusin ang ating episode ngayong gabi.
Sana ay may napulot kayong aral at mas lumalim pa ang pag-unawa ninyo sa mga alamat, misteryo, at paniniwala ng ating bayan. Ako si Ka Elias at lagi kong paalala, ang mga kwento ng ating nakaraan ay hindi lang basta nakakatakot. Nagsisilbi rin silang gabay para sa ating kinabukasan. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-save ang video para may mababalikan kayong alamat tuwing gusto ninyo ng misteryo. Hanggang sa muli mga kababayan.